Okay. Okay, let's start. Good morning, everyone, and welcome sa ating webinar about managing stress and burnout, the role of balance in students' personal and academic life. I am excited to have you here, and this will be an opportunity for us to learn from each other and grow together. By the way, ako nga pala si Roslyn Dinundon, and I will be your facilitator for today's webinar. I'm a psychology student at AMA Online Education. I am passionate about helping students manage stress and burnout, and I'm so excited to share some tips with you today. The objectives of this webinar are: first is to increase awareness of stress and burnout among students. Second is to understand the role of balance in managing stress and burnout. And the last is to learn practical tips for managing stress and burnout in personal and academic life. I would like to acknowledge our faculty in charge, Prof. Christian Ranche, and my professor from AMA Online Education, Prof. Justin Ray Chavez. To formally start the program, may I request your full attention and hearts to the Lord Almighty God with an opening prayer led by John Mark Fernandez, followed by singing the national anthem of the Philippines. So, magandang umaga po sa lahat. Let's feel the presence of the Lord. So, Lord, we thank you for another day of life to spend on. We would like to thank you for the opportunity to have our webinar for today. May this webinar be filled with wisdom and understanding as the participants come together to share knowledge and insights. May the discussion be fruitful and may everyone give valuable perspective that contribute to their growth. Grant guidance to the speaker and to organizers that they may convey their message effectively. May this time be one of learning, collaboration, and inspiration. In God's name, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. To kick off this morning webinar, please allow me to introduce Prof. Christian Ranche. Prof. Ranche is a current Learning and Development Manager at the Pantawid Pamilyang Pilipino Program at the Department of Social Welfare and Development.
and a part-time lecturer at several universities including ARIS, NU, DOMC, and the Ocampo Memorial College. Ladies and gentlemen, let's welcome and listen to the opening remarks to be given to us by our faculty in charge, Prof. Christian Ranche. Good morning, everyone. On behalf of the organizers of this webinar, I would like to welcome you all to this important and timely discussion on the role of balance in students' personal and academic life. Our resource person for today is one of my good friends and also almost a brother, and he is a renowned expert in the field of student development and counseling. He is soon to be a doctor, and he will be introduced later to you soon. Will share his insight and advice on how students can achieve a healthy balance between their academic and personal lives. You know, as a students, we know that academics are important, and we want to succeed in our classes and achieve our educational goals, but it is also important to have a healthy personal life. We need to have time for our relationships, our hobbies, and our overall well-being. Achieving a balance between academic and personal life can be challenging, but it is possible. With the right tools and strategies, students can thrive in both areas. So I encourage you to take full advantage of this opportunity to learn from our resource person, and his insights will be invaluable as you navigate your student journey. So thank you very much, and let me end my welcome remarks with this inspirational quote. Balance is not something you find, it's something you create, according to Jana Kingsford. Again, balance is not something you find, it's something you create. I hope this is helpful. Thank you and have a great day. Thank you, Sir Christian, for that wonderful message. In every webinar, the presence of the guest speaker makes the meeting more significant and memorable. Now, I would like to introduce our resource person. Before we begin, I would like to acknowledge our resource person, Dr. Ernilson Caindoy. Dr. Caindoy is a registered psychometrician, graduate of BS Psychology from Universidad de Manila, Master of Arts in Industrial Psychology from ARIS Manila, a candidate of doctoral degree in educational management from National University, Manila, and currently the head of Student Development Office of National University, Fairview. Let's welcome Dr. Ernilson Caindoy. Doc Earl. Okay, while waiting for Doc Earl. Hi, good morning. Good morning, Sorry. Doc. Morning po. Ayan. Am I audible? Am I Yes, Opo, Doc. Doc. audible? Yes, Doc. Yun. Sorry. Sorry. May net glitch tayo sa ano. But, allow me to, to my presentation. Ayan. Okay. Okay. Sige, have you seen my, presentation?
Yes po, Doc. Salamat. So again, thank you for inviting me. I'm happy with I'm inviting the Professor Christian. Sir Christian, good morning. Morning po. Morning, maraming salamat po. And of course, uh, congratulations sa team, no? Behind the scene netong ating ano. Short lang, but I would like to thank and congratulate itong team natin. And of course, I'm happy to see my kapwa Irisian. Tama po, no? Sir Christian? You're Yes, Doc, from may Enyo rin po dito. Halo-halo po, may De Ocampo din. Iris. So, no? Ayan. So, I'm happy when I got the invitation. And sabi ko, yes, yes. I'm happy to ano. I'm always happy, but more than happy because of, helping and sharing this kind of uh, sharing, no? Actually, I'm not ano really talaga. I'm using the term of sharing because of the experiences, no? With a student din before. Ngayon, no? Nag-aaral tayo, learning, di ba? Para ano natin. And again, so mga kapwa natin Irisian, magandang umaga. And looking forward na din makapag-share sa inyo personally. Ayan. So this morning, so we're having a sharing about managing stress and burnout. Nakakapagod talaga yan, no? Kapagod mag-aral, no? But uh, ang sarap mag-aral actually, no? Kaya kami hanggang ngayon ni Sir Christian nyo, ah, ano pa rin, naiyak siya. Di ba? Nakakapagod, but sa dulo, nandun yung ano nandun yung fruit of your labor, ika, no? Of course, the role of balance, no? Sa ating mga estudyante, no? Personal and sa ating akademya. Okay? So, moving forward, so ang nga pala, no? I'm Earl, no? You can call me Earl, Air, no? Whatever kung ano. Pero nasanay na rin ako tawagin na Earl. Okay? Sige. Okay, so work-life balance, no? Work-life school balance. No? Baka yung iba sa inyo may mga fellow Irisian tayo na work, no? Mga ang tawag dito, working student, 'di ba? No? Ayan, andyan. Saludo tayo dyan. I'm proud sa mga working student because I've been a working student din before but hindi kinaya ng katawan ko, no? At siguro ah reflecting, no, evaluating. Sa third year na rin kasi ako nun. Pero during that year kasi, may year sa pag-aaral sa college, karoon kami ng financial concern even though I'm a product ng ano no ng public school, 'di ba? So proud ano tayo, proud product ng public school. So pinanganak talaga yung mga working student, yung strength, no, to finish yung pag-aaral while working, no? At ang tawag dito, self ano self-support student, estudyante na. Yun, no? Yung campo. Oh, okay. We have from, of course, Iris, De Ocampo, ayan, no? Last week, nakapag-share din tayo and maraming salamat. Of course,
work-life school balance is important because reduces stress, no? Okay, enhances mental and physical health. And of course, increase engagement, productivity, no? And creativity at work. Okay, not naman really at work, sa trabaho, no? But of course, being productive and creative sa school natin, no? Kung ano man program enroll tayo ngayon. Alright? No, ang daming ginagawa sa school, no? Ang daming mga academic task, di ba? But, you know, not only being good in academic, but, you know, in able to handling different variety ng work, di ba? Eventually, pag nag-work ka na, and for sure, yung mga na-working student natin yan, able to relate. Kasi ang dami rin trabaho pagka nasa field of or nasa world of work ka. Kaya nasabi ko kanina, masarap mag-aral, no? Kaya we send ourselves sa school again, no? Para, you know, ang pag-aaral naman, ang karunungan, ano yan, tuloy-tuloy, no? Never stop. Okay? Sige. But just ano lang ako use the chat box if I'm not clear or net glitch. Okay? Sige. Isang puso nga dyan. Mga participants, dami natin participants, no? So, Yes, Doc, ang dami. walang pumuso. Sige. Okay lang. Ayun. Ayan, salamat. Lumipilit. Sige. Tanong agad, di ba? Even though this is online, ano natin, tanong tayo. Sino exempted dito? Siyempre, exempted saan? Di ba? Sino exempted? Oh, yan. Itong mga behind the scene organizers natin. No? Alam ko, stress na kayo. Ala, maaga pagigising. Di ba? No? Dahil pinapagawa ni Sir Christian. No? Alam natin yan. Alam ng mga professor natin yan. But, you know, there's always the fruit of your sacrifices. Diba? At hindi namin yan na-experience. I don't know kay Sir Christian kasi bunso namin kapatid yan si Sir Christian. So, but during our times, we're never able to, you know, we're never able to come up and prepare this kind of activity, no? Writing a letter, communication to speaker, no? And inviting, encouraging your fellow classmates, no? To join. That is very nakaka-stress. Diba? Hindi namin hindi namin na-experience yan. Pero, you know, pagdating sa work, ito rin pala yung ginagawa natin, no? Okay? Sige. And I believe you are from during time, no? Diba? Manual and research, thesis writing. True. Okay? And I believe, ang program nila, Sir Christian, nasa HM? Management? Tama po ba? Yeah. So, please use the meeting chat para makita natin yung mga programs natin dito, no? Yeah. HRM, di ba? No? Management. Di ba? Nasakto yan, no? Bakit pa kasi kami pinapagawa na ito ni Sir? That is part of your, as being an HRM student. Di ba? Meron niyang connotation dyan na dapat magaling kayo in terms of programs, no? Programs and activities.
Dahil eventually, no, as an HRM student, no, graduate, di ba? I-manifest na natin yan. So, no, we will come up with, yan, learning and development. Di ba? Okay? Sige. Sino exempted sa answer? Ano? Drastically, no? Way back 2020, di ba? So, walang naging exempted, no? And we move drastically sa online learning modality. Tama, di ba? No? So, you know, there's a debate ng meron ng debate ng evolution and revolution, no, ng evolution and revolution ng what do you call this, the online learning modality, di ba? Sabi, biglang nag-evolve, ganito, ganyan, etc., etc. Ito naman kabila, it's a revolution of no, we're not ready in terms of the online modality, but tayo sa Pilipinas, no, to be fair with mga schools natin, before pa mag-pandemic, may mga online na modality. No? Hindi lang talaga yung, rinig or well, no? Lalo na sa Philippine education, mga schools, colleges, universities. Talaga naman, nagkakaroon ng yun, no? Shout out, hotel management, human resource manager. Yan. Gagawin mo to mag-isa. Ito sa group, di ba? Di ba? As a class, no? No? And alisin natin yung fulfillment na maipasa natin to kay teacher para para gawin natin to, no? Just to pass this courses enroll or course enroll. No, alisin natin yun. Dahil, no, malaking bagay ito sa atin, di ba? No? Okay, business management, student po presented here. Very good. At dumadami ang participants natin. Kaya, nakakatuwa yan. Wala exempted, no? Okay, walang exempted during and wag din tayo maging kampante, no? Because even though na-declare na halos 100% na full face-to-face, no? But still, no, lalo na ngayon, flu season, no? Bare months. So, I hope dyan sa mga bahay nyo, kung saan man kayo nagkaaroon ng online meeting, that you are in good condition, no? Kasama ng iyong family. Ayan. Alright? Sige. And of course, no? Nandito ang ating professor, our institution, no? To navigate all together, no? Let's vault in. Ika nga, di ba? So, kasama natin ang institution, ang ating tahanan, no? Okay, even though walang exempted dito. Okay? Sige. Next slide natin, of course, work-life balance and millennials. Sino mga millennials? Yan, taas ang kamay. Yan. May raise hand ba dyan sa natin? Yeah, yun, very good, di ba? Yan, taas ng kamay. Mga millennials, yan. Tayo mga millennials, kasama pa pala ako. Millennials. Ay, nasa Gen Z ata si Sir Rachel, no? Work-life balance and millennials, no? In order to satisfy desires, no, of millennials, many employers add special benefits. Game rooms, free coffee, yan, no? Looking forward, mapadala si
Sir Christian, ng pakape dito. Or bean bags to spruce up and spruce up the ano no, the work environment, diba? However, many millennials says that they even don't care about these types of perks, no? They only care about finding a career path that will support their lifestyle. Yeah. No? Okay? Iyan naman that will ano no, of course, doesn't mean na that is written. No? Okay. Mga henerasyon na to ay ano no, no, to ano to get their satisfaction, diba? Yan, marami na rin mga ano no, other intervention tawagin ng mga Gen Z natin, diba? Kay mga Gen Z aesthetic, diba? But you know, okay, tayong wish, diba, no? Yung mga wish na yan at yan dun sa ano natin. Hindi lahat ng mga wish natin natutupad, no? It's not all granted, no? Most of our yung mga kahilingan, kalimutan ko isa pang term, but it should be not given, no? You should be you should earn. You should earn kung ano man yung mga, kung gusto mo mangyari to, no? Having a good life, having a a good career in the future. Simulan natin sa sarili natin, 'di ba? Kahit anong ano pa 'yan, no? Kahit anong henerasyon, 'di ba? Okay? Moving forward, pagkatapos ng millennial, ito na 'yan. Yeah. Yung mga Gen Z natin, 'di ba? Mga Gen Z, no? Perspective on work balance is all about time management. 'Di ba? No? Okay? Bigyan mo nga ako ng time. No? That means ensuring we have enough productive time to do well at work and in school, no? And enough downtime to recharge and practice self-care. Yeah. Okay? Yeah. So daw yung mga millennials or generation na from 1997 hanggang 2012. Well, siguro naman walang mga 2012 dito, no? Diba? And I believe nasa second year level na tayo. Okay? Ayan, no? Ayan din. Tayo, no? Like what I've said, of course, time is very, no? The old saying, time is gold. Diba? Okay? Very precious talaga ang time, no? You're not able to get back time, no? Pagka nangyari na. All you have to do, kung nangyari na yan, of course, you reflect, diba? At the end of the day, how am I able to ang tawag dito, help, no? Contribute, diba? Kayo, anong ano nyo, no? As of today, no, sa stay natin sa mga paaralan natin, ano yung mga naging contribution natin? Sige. Use the chat box, the meeting box, meeting chat natin. For you, ano yung mga na ano natin? Na contribute. 'Di ba? Sige. Dami natin 70 no, 'di ba? Alisin natin yung mga professors natin, deans, program chair yan. Good morning po. Okay? Ang sumagot daw may plus factor.
kay Sir Ranchi nyo. Nasaan? Ayun, syempre, manifest. Uy, present, sir. Uy, yan, no? Okay. Wala, ano? Ano, no? Ano sa tingin nyo yung na-contribute na natin bilang estudyante ng colleges and university kung saan kayo enroll ngayon? Ito lang. Use the meeting chat. May ine-expect akong sagot eh. Ito lagi itong ano, I'm always expecting this answer eh. Diba? During the interview, pag ano, during the admission process or enrollment process nyo, tinatanong to sa inyo, what is your contribution? Ika nga po nila yung professor nakaka-help sa student na magkaroon ng ideas. Yung student din po nakapagbigay ng iba. Yes! True. Alam nyo, ako, sinasabi ko rin na matatalino kayong mga henerasyon. No? Okay? Matatalino kayong mga henerasyon. And I'm always, ano dyan na, marami kaming natututunan in terms of your sharing also. Not only on our end as a professor, no? As your teacher, diba? Kung kayo may natututunan, may natutunan sa akin, diba? Marami rin kami natututunan sa mga estudyante natin. Diba? No? Dami kasi yan, no? Sa mundo ng millennials and Gen Z, diba? No? Parang, ano yung sinabi ni Roslyn? Yung curiosity, ano rin yan eh. No? Nakikiliti din kami ng mga curiosity ng aming mga estudyante. That, with our curiosity, naaral din ng, ano ba yun? Ganito, ganyan, no? Right? Okay, yung pala yun, di ba? Paano makasabay? Kaka-stress kaya yung ganun, di ka makasabay. Di ba? Okay? Sige. Wala. Pero thank you kay John Mark. No? Ang inaabangan kong sagot is yung contribution natin. Participation. Yeah, very good dyan. Participation po sa class and being a good friend to my black page. Yes, very good. Correct. No? Ayan, guidance sa NGO. Tara, shout out po sa ating mga volunteers dyan, no? Sa guidance sa NGO. Ayan. Very good. No? Yung simpleng study lang po. Yes. Diba? No? Etong participation nyo is it's a great contribution, no? Not only sa klase nyo, 'di ba? Hindi lang, kaya ang sabi ko sa inyo, alisin nyo yung impartial fulfillment na ano na na term dyan na para pumasa tayo. Gandahan natin to, 'di ba? Yung beyond yung learning, yung proseso nito, yun yung natin the most important thing. At isa pa sa mga inaabangan ko sagot ay, no, you just simply pag-comply po sa mga, very good, no? Comply sa mga requirements and right values po as a student. Ayan, very good, no? Simply following the rules and regulations. Ayan. Shoutout sa iyo sa Josefa May. Diba? Ayan. So, Josefa May, si Aldrin, si Maxine Brioso. Diba? Okay. No, very good. No? Compliant tayo. Diba? Ganun din kami, no?
as an employee, 'di ba? As an employee, as a student, you just simply wear your ID, proper uniform, no? It's a big help, 'di ba? No? It's a big help sa ano yan, sa institution, no? Malaking bagay 'yun. Malaking bagay 'yun, mga anak, 'di ba? Okay? Malaking bagay na 'yun. Ganun kasimple. Pagiging good student, enroll mo. Yes. 'Di ba? No? Eliza, Jill, Gidorio. Ayan, shout out sa inyo. Shout out talaga. 'Di ba? Kabigyan. Okay? Yan yung mga simpleng bagay, no? Little thing. Pero pag pinagsama-sama mo yan, sa big help sa institution. 'Di ba? Okay? No? Natulungan niyo yung services ng discipline office, 'di ba? Ng ating mga gwardiya, no? Okay? Si stress, 'di ba? Nakuha ka ng ID, stress ka tuloy ngayon, 'di ba? Because of simply not wearing proper uniform, clothes, shoes, 'di ba? In proper civilian attire. Pak! No? Stressful. Mamaya, ano natin yan. Alright? Sige. Moving forward again. Yan, ito. No? Ayan, ito na nga. Ito na nga. 'Di ba? Stressful was the top word used to describe how they feel about work or how we feel about work. No? Kaya, kaka-stress naman, best. 'Di ba? No? Okay, but kung tatanungin niyo ako, no? Normal po ba Yes, of course. 'Di ba? No? Hindi naman natin, we're not able to, no, yung mga, may mga anticipation tayo, but yung mga other things that uncontrollable, no, that we're not able to, anticipate. Nakaka-stress. Okay? Yeah. But, by simply following, if we are compliant, di ba? Tapos dumating ang result, dumating ang ganitong, no, feedback, no? Less ang stress. Nakuha nyo? Di ba, no? Alam nyo, it's also part ng, study habits. Ah, ng ating, yung pagpasok pa lang ng campus. 'Di ba? Sakto, ano na ngayon, no? Final season na. Exam week na. Kaka-stress yun, hindi ka makapasok because of you're not in proper uniform. 'Di ba? No? Oh. Nagalit ka na sa guard. Itong guard na to, ang sungit. 'Di ba? Nakipag-away ka na. Pak na pak. Oh, dumoble pa. No? Violator ka na ng no proper uniform, no ID. Na disrespectful ka pa. 'Di ba? No? Patong-patong na, no? Yung simpleng lang. Lady Guard, oh, 'di ba? Si Lady Gagard. 'Di ba? Okay. Pero din, no? Nag-evolve na rin, no? Ang mga guard natin ngayon. Unlike before, talagang they're very strict, no? At the end of the day, we have to understand na ginagawa nila yung trabaho nila. No? Tayo, may mga tsuhin, tatay, no? Kuya, ate na guard. No? Okay. Hindi na natin kailangan, we put our, in their shoes. No need na for that, eh. Diba? No need to experience what they experience. Okay? Because, trabaho. Diba? Stressful yan, no? Ang guard natin, hindi lang manita yan. Hindi lang mag-remind. No? Part of the major duties and responsibilities is keep us safe.
Lagi natin tatandaan yan. No? The safety and security ng school natin. Di ba? Lalo na sa panahon ngayon, no? Alam ko naman, you are aware, no, sa mga nangyayari. No? Bali-balita natin. Lalo na, may mga gera na nangyayari ngayon. Okay? Yeah. So, being part of the institution, malaking bagay na in our own little way, mabuhasan natin. Alright? Sige. Tama lang kwento, sir. Ilang slide pa ba yan? I know we have limited time, but, yan. Tatanong ulit ako, no? Habang inaayos ko to, yung ano natin, yung sharing, sabi ko, pag binigay natin, di ba? For sure, mas marami din kayong mga reasons for imbalance. Di ba? Maganda sa inyo manggaling sa mga participants natin. Ano-ano ba yung mga reasons for imbalance? Marami yan, no? For sure, you will hit the, what I'm trying to, to say to you, to share to you. Ano ba yung mga reasons for our imbalance? Sige, mga anak. Improper time balance. Yeah. Nakita ko yan sa Google. Di ba? Yan, nakita natin yan sa mga research natin. Ano pa, Fernandez? No? Parang si Fernandez lang ba? Sila lang ba? As a student po, minsan want nilang mag-cram kaysa gawin ng maaga yung mga gagawin. Pero no, may mga coping strat na, we're able to think, no, in terms of critical thinking, no, we're able to, in cramming. Pero it's not also a good study habits and attitude. Pero may mga may mga tawag dyan, applicable sa kanila. Yeah. Pero of course, mas maaga magpasa, maaga di ba? Kung may mga concerns, maaga babalik, we're able to get it back, then puliduhin mo, then submit. Di ba? Hindi yung, hala, may lang kasi binalik ni sir, may mga concerns pa pala. Di ba? Sinisi mo na yung teacher mo. Lalahanin mo, teachers natin, no? Marami ang hawak na estudyante. Kung kayo, ilan ang teacher nyo, no? Ilan teacher nyo ngayon? Enrolled? 5? 4? 4 to 7, no? Ganyan. Ang teacher, 7, no? Ang mga teachers natin, may 5 hawak yan, halimbawa. May 7 sections din. 7 times 45 o 50? 50 student? Ilan yun? Kaya ako nag-psychology eh. May na ako sa math. Diba? 7 times 40, 50, ma'am. Ilan yan? Ma'am Steph, sumagot ka. Ilan na? Ilan na? Kulang po sa disiplina, yes. True. Ano na yan? Encompasses all the other. Distraction. Yan. Si Crush kasi. O mamaya, alam ko may ano kayo. No? Baka pati yun ma-share ko. Pero may mga ano pa tayo. Financial, yes. True. Acceptance stage agad. Overthinking, yan. Very good. No? Yan yung mga reasons for imbalances natin. Or imbalance natin. Financial. Yan, no? Actually, wala naman taong walang problema sa pera. Diba? Yung maraming ang pera namumblema, saan gagastusin? Diba? No? Problema pa rin. Diba? Pressure and stress.
tinatamad, no? Tinatamad, no? Sino tinatamad? Asa na yun? Ang bilis. Tinatamad and unmotivated. Ayan. Salamat, Aldrin, that you are here. Ibig sabihin, no? Bumangon ka maaga. Diba? Para saan ka bumabangon? Hindi ako nag-i-endorse ng kape, ha? No? Ay, salamat. Oh yes, very good. Pagka-overwhelmed sa dami ng gagawin hanggang sa di na malaman uunahin. Unahin mo siya. 'Di ba? Sa dami ng uunahin, unahin mo siya. Eme lang. Overwhelmed. You're always overwhelmed. Kasi, even nasa trabaho ka na, overwhelmed. Dami. No? Yung boss mo may, 'di ba? Yung boss mo binigyan ka ng donut. Abangan mo na yung magiging trabaho nun. Charot. Di ba? Tatakot yung mga, di ba? Okay? Yung boss mo, hindi pa tapos yung isang bilin niya. May bilin ulit. Wow. No? Okay? Actually, sa dami ng trabaho nyo sa klase, 7 yan. May 7 kang project, may 7 kang assignments, may 7 kang task, ganun. Little by little na ano mo yan eh. How you handle different type of strategy din. Yung pagkakaroon po ng overthinking kasi po sa overthinking doon nagiging kaso. Yes. No? Like na. Yung iba naman, in short, yung kabaligtaran, no? Di mo masyadong inisip but you're not able to anticipate what will happen next. Diba? Diba? Andun din yung malaking basag na stress, di ba? Improper way to gawin yung mga gawain, hindi mo alam kung ano uunahin. Kaya kung hindi mo alam ang uunahin, unahin mo siya. Insecurities. Yeah. Okay? Longer working hours. Yes. True. No? Okay? Yan. That is the reason for imbalances. No? Kasi pag nag-a-assess tayo, reflect at the end of the day, we have to, not really naman correct, but we have to improve ano ba yung mga pagkukulang natin, no? Sa mga imbalances natin. Dahil hindi rin naman malaking tulong yung mga comments and suggestions ng environment, ng mga peers mo, mga tao sa paligid mo. But still, sabi nga ng K-pop na 21, meron pa bang 21? Meron pa ba? O ano na? No? Ano na bang hindi na ako nakakasunod sa K-pop eh. 'Di ba? Nobody but you. Okay? 'Di ba? Wala naman ibang makakatulong sa atin kundi ang sarili natin. Okay? No? Simple as that. Okay? Just okay, yung tiwala, 'di ba? And of course, yung positive environment. You surround yourself sa positive people, 'di ba? No? Kung pare-pares tayo magsasama naman, o 'di ba? Okay? Wala tayong magagawa sa problema natin. Ipunin natin 'yan. In-cash natin 'yan, no? Kung nag-GCash lang 'yan. 'Di ba? Okay, so ano naman no, nasabi niyo na yung mga reasons for imbalances. Ano naman yung risk related to imbalance? Sige. For me din po, pag meron din po mga biglaang pangyayari, sir, di na nasa, like, nagkasakit po ganon. Yes. Yeah. Minsan po kahit na yung schedule fix na yung time na nilaan, ang gugulo po ito. May biglang pangyayari. Yes, emergency sakit, etc.
Yeah. Okay? Ganun din, no? Sa mundo ng ano, yan, yun sa Pigo, yan, shout out. Barrera Karil. Sagot kayo para ma-shoutout. HRDM2. Shoutout kayo dyan. Palima. Shoutout. Sige. Si Kaser, Arian, Gonzaga. Sige, babasa na lang ako dito. Okay, sige. The situation we encounter in time. No? Stress. So, what are the risks related to imbalance? Diba? Ano-ano yan? Of course, no, if we have poor time management, no, that relate to our imbalance, what will happen? Di, less productive tayo. Di ba? No? Less productive. Okay? If we have a poor time management. Okay? Babagsak naman yan. Sa dami ng oras, di ba? No? Nakapag-Netflix ka pa nga eh. Marami kang time sa Facebook. No? Makakita ka ng ano eh, ng mga kalokohan sa Facebook. No? Ano mo agad, i-share mo agad sa GC. Di ba? You know? May time ka eh. Pero in terms of, you have to submit, finish, no? Yung mga tasks na kailangan, mga important things to accomplish. Yes, yan, no? Financial loss. Mental health issues po. Yes, correct. No? Yan yung mga risk related to imbalance. Diba? No? Sa sarili rin natin, na, diba? Ano pa? What else? Sige. Life satisfaction, di ba? Correct. No? No? In terms of di ba? If you have an accomplished, a compliant, you feel the satisfaction eh. Di ba? No? Okay. What else? Same name dami natin dito Okay. Expectation beyond the limit. RJ pa. What is this? Sige. No? Those are the risks, no, in terms of imbalances. Okay? Now, of course, kung meron tayong work-life imbalance, then risk-related to imbalance, solutions to prevent imbalance. Diba? Sir, ang daming tanong. Kala ko ba mag-share ka sa amin? Nakikita ko kasi yung no? Dahil ako'y psychology major nakakabasa ako ng utak. Di ba? Sabi nila uy, basahin mo nga yung utak ko. Sige. Basahin mo yung palad ko. Hindi naman. It's not about What are the solutions? Sige, mga anak. No? Meron ka na, no? Ano yung solutions and share mo yung yung mga from what you experience, ano tong ginawa mo. Sige. Yun, no? What I do is I plan the things I have to do that day or
within the week of my planner. Oh, very good, no? Ako may planner din pero takot akong sulatan eh. I don't bombard myself too much plans. So, diba? Okay. When I know it's going to be a busy week, I also plan when I should take breaks. Yes. Have a break. Have a Kit Kat. Practice po time management and self-discipline. Yes. Yang discipline, self-discipline, hindi yan itinuturo. Okay? Galing yan dapat sa sarili natin. Right planning in time. Time management. Finish the task on time. You allotted. Yes. Removing distractions. Yan. Alisin mo muna siya. Diba? And focusing on doing tasks. Diba? Ay ginagawa mo to para sa kanya sabihin mo. Taking breaks in between para hindi overwhelming. Yes. Be flexible. Yes. Diba? No? Para kang si Plastic Man. Flexible. Diba? No? Nagme-meditate po ako minsan. At madalas ko po naman, ang madalas ko naman po ginagawa na ipag-interact sa friends ko para maiwasan yung lungkot at anxiety. No? Pero may mga tayo, no? Parang may mga actions tayo, behavior tayo, yung procrastination kung tawagin. Parang sa dami ng dapat mong gawin, di ba? Procrastinate ka pa. Chika minute ka pa, di ba? Tapos, pagbalik mo sa upuan, andun pa rin yung trabaho. Okay? But of course, that will depend on how you cope with your your coping mechanism. Kung saan ka mas komportable, kung saan ka mas effective yung yung coping. Teka, tumayo-tayo muna. Sabi nga nila, pag pagod ka na raw, tingin ka sa bintana, sa mga green color, no? Para maano din, pag ulit yung mo, yung mata mo, ganun. No? Hanggat maaga, gawin lang lahat. Ng pending kasi ang hirap magkraming, lalo na pag emergency. Yes. No? Tayo naman, di ba, pag uwi natin, may mga household chores tayo, responsibility natin sa bahay, di ba? Malengke, linis bahay, luto, hugas pinggan, laba, no? Di ba, no? Tapos tatakbo ka pa ng ng SK. No? Hindi na, sabi niya, tumakbo ng SK. Charot. Hindi nga naghuhugas ng pinggan sa amin dyan dito. Pero congratulations sa mga natin. Sa mga fellow Irisians natin, Ate Ocampo and Trimax natin. Mananalo. So, kung ano man yung mga nyo, agenda nyo, patunayan natin. Iparamdam natin yan. Kasi yan, part also ng yan, ng work-life balance nyo. Yan, pala naalala ko. Kung kayo ay part ng inyong community, di ba? No? You have the obligation din sa bahay. But of course, no? Pagka-graduate kasi natin, no? Lalo na sa mga business, di ba? May tinatawag tayong CSR. Ano ba yung CSR? Sige, may sasagot dyan. Ano ang CSR, ha? Nakadagdag din po kasi talaga ng stress. Hatiin po ang task, yes. No? Division of labor. Put the essential before the nothings. Yes. Priority things to be before extra work. Yes. Try to avoid yung things na nakakapagsagamit sa study. Yes. Ano yung CSR? No? Corporate social responsibility. Very good. No? Because what's next? No? Kung kayo ay engineer, architect, psychologist, doctor, professional, businesswoman, businessman. Diba? No? Okay? Yung ating corporate social responsibility. Kaya nga mapapansin nyo, no? Yung mga lahat naman, mga big lang, lahat. No? Mga establishment or organization, institution, no? They always
extend their arms, doing extra mile sa kanilang community. Diba? Okay? It's part also ng ng kanilang corporate social responsibility. Diba? Kaya nga sa mga natin, no? Sa mga philosophy, mission and vision ng ating school, no? Hindi mawawala yan. No? Hindi mawawala yung core values ng integrity, honesty, faith, no? And being a good citizenship. Di ba? No? Pansinin nyo yung ating yung ating core values, mission and vision. Di ba? No? Ayan. Magkakamukha. No? Maging productive and ang tawag dito? Productive, forget again na naman yun. Productive citizen. Di ba? No? Hindi lang porke engineer ka, architect ka, doctor ka. Andyan ang community. No? Ayan. Okay? Sige, very good tong HR. Alright, sige, matatapos na. Ito, na to? Okay, so sabi sa inyo, matatapos na. No? And self-care, kanina may nagsabi, di ba? Tandaan natin na ang pagtugon sa sarili ay hindi makasarili. Di ba? No? Tama. Oo, tama. And self-care. Di ba? No? Walang bukod sa pag-aalaga niya sa'yo. No? Wala nang higit pa sa pag-aalaga natin at pagtugon natin sa ating sarili. Di ba? Okay? And ito, no? Sabi ko, ano tong 512 MB? Ma-share ko lang before, no? Alam niyo yung mga gadget ng panahon namin. Almost, 2-digit yan. 15,000, 10,000 to pataas. Tapos pag looking sa mga namin, alam niyo 512 MB lang yung processor na yun. Sa mahal ng gadget na yun, 512 MB lang yung processor. No? Imagine ngayon, yung 10K mo, less than 10K mo, meron ka ng 256 eh. Tama ba? No? Na gig RAM. Oh, pero ito, 512 grabe siya. Paano na yan? No, yung mga favorite videos natin, mga photos natin. Di ba? Paano tayo yan? Di ba? Social media, kung ganyan lang ang Kaya ganyan lang talaga dati actually. Way back. Pero mga hanggang 2012. Ibig sabihin na ito, no? For me, applicable sa akin. 512 MB lang yung processor ko. No? 512 lang, 512 MB. Diba? Now, sa lahat ng mga pumapasok na data at sa liit ng processor ko, hindi ko na mapaprocess lahat yan. Diba? Okay? Of course, ano nangyayari pagka maliit ang processor? Yes, it like limitation ng capacity of how to process in time. Diba? No? Okay? Kung ipaprocess mo lahat yan, okay? Even mga nakasalubong mong mga, diba? Pagka hindi importante, delete. Diba? No? Okay? Ganyan ako eh. Hindi ko na pa-process yan. Yes. Diba? Dagdag pa sa isipin ko yan. Kaya lagi ko sinasabi, hayaan mo ma-stress yung stress. Diba? Hindi yung ma-stress ka sa stress. Yung stress ang ma-stress sa'yo. Diba? No? Okay? Yung capacity, yan, limitation. Limit lang eh. So, yung mga ipaprocess lang natin, yung mga
that really help us, no? To process kung ano man yung mga need natin i-process. Diba? Mga priorities natin. Okay? Ayan. And of course, may nagbanggit kanina, no? There's no mental health, no? No mental health no health without mental health. Okay? Tandaan niyo yan. No? Alright? As simple as, having a good mental health. Yan, physical body natin. Yan, yung health, physical, mental health, of course. Yung ating kaisipan. No? Paano malinaw, maayos ang ating pag-iisip. No? That also, affect yung ating physical health. Diba? Ay, haggard siya. Diba? Ang haggard. That reflect dun sa physical, natin, yung pangangatawan natin. Mukhang blooming siya, in love. Alam ko may mga naimbitahan kayo, diba? Na resource speaker din. Is a good speaker. Yan, mga network natin, no? Okay? At product din ng Iris. Grabe, nakakatuwa din, no? Okay? Kaya nga, i-process, yes. Truly, no? In situation itself, problem that affect all. Okay? Yan. Matatapos na, promise. Tatapos na, no? Siguro mga 15 slides na lang. Okay? Congrats, mga best, no? Okay? We survive. No? We survive for today's video. Diba? No? Kaya sabi ko, congratulations shout out sa ating participants. Diba? Okay? Okay. Wow. Thank you, Doc Kaindoy, Wait, for your inspirational talk ay, today. sorry. Not just finished. Teka lang. Sorry. Sorry, nag-glitch ba ako? Yan. Pero, congratulations, no? We survived for today's video, no? Again, tandaan nyo, you are a gift. Diba? Now, kung ikaw ay gift, maging gift ka rin sa kapwa mo, sa fellow Irisian mo. Diba? Okay, ano ba ang gift? Ang gift, special, something that is really matter. Diba, no? And appreciate natin yung simpler life. At hindi na kasi tayo bumabata, mga anak. No? Okay, eventually, kayo na ang magpapacilitate dito kasi magre-retiro na yan si Sir Rancher. No? Magkakapi-kapi na lang yan sa Hong Kong, Singapore. Diba? Yung ganon. No? Eventually, kayo yun yung papalit sa amin dito. No? Ganyan. Okay? So, congratulations. Lalo na ngayon, no? Natiis nyo ko na maka-attend, kung ano naman pinagsasabi ko dito. Looking forward. May mga natutunan kayo kahit na, diba? Thank you so much. Yes, thank you, thank you. And of course, ayan, no? Salamat, mga best, no, for inviting me. And looking forward, kung ano man yung matutulong ko, share natin. I'm always open. Diba? And looking forward, face-to-face tayo. Diba, mga anak? Ayan. So again, congratulations sa the people behind this activity, no? And again, this is not about an overnight, no? Kinabukasan, ay, stress-free na ako, ay, na ako, no? I'm happy I'm able to plan and I am able to manage my time properly. Hindi naman, no? Kaya nga sa learning and development, di ba? Learning and development itself, di ba, no? May proseso, process, no? Again, trust the process, di ba? No? Eventually, aanihin mo yan and you're able to share also sa mga
sa mga beshiwap. Okay? Ito, promise, totoo na, no? Thank you and congratulations. Okay. Wow, thank you, Doc Kaindoy, for your inspirational talk today. So ngayon, let us move on to the question and answer part. If you have questions or clarifications about the topic, please feel free to type them in the chat box below. Just type and send your questions, guys. At itatanong natin kay Doc Kaindoy. Any questions? Wala po bang katanungan? Okay. For our first question, Doc, how does academic burnout affect mental health? Of course, malaki yung ano, no? There's a big effect or that affect mental health in terms of uh, sa taas ng academic ano nyo, academic task, no? That really affect. Diba? Kita naman natin yan. But, you know, kaya nga yung mga smartwatch natin, mga ganun, mga smartwatch, pag sa tagal mo nang nakaupo at wala kang movement, tayo ka, no? 5-minute break. Because that really, burn your, no? Anong tawag dito? You're not able to think properly. No? Pagka ikaw ay bombarded with your academic loads. Same thing with your professors. No? Ang daming sections, no? And ang tawag dito, different preparations. What I mean preparations, kung kayo iba-iba yung subject nyo, may mga teachers kasi na iba-iba ang academic preparations like may math, may English, may Filipino, yung ganon, no? Parang meron siyang subject na LSTP, meron siyang subject na major nyo, no? Different, ang stress nun, no? Ito yung mga routine or mga coping natin na ginagawa natin. You, you stop for a while and look for something, maglakad-lakad. No, lalo na kung may garden ang ano nyo. No, kung may mga kahit sa hallway, maglakad-lakad. Diba? Makapag-refresh. Parang computer, di ba? I-F5 mo, i-refresh mo. Pagka nag-hang. Diba? O kaya i-reboot mo. Something like that. No? Tayo, para din tayo mga machine pag uminit. No? Hindi tayo makapag-perform ng we're not able to perform well. Okay? And I hope na-address ko yung concern na yan. Right? You look for something na, at paano malayo ka muna dun sa mga academic task mo. Still, knowing your priority. Diba? Nag-aaral tayo. Ito yung goal natin, makapagtapos ng pag-aaral. There's no easy way to, maging kanta na, but, there's no easy way naman to your goal. Lahat dadaanan natin to. At sa trabaho. Diba? Kaya nga malaki ang din, mas malaki ang stress ng sa lot of stress in terms of mga working student natin. Diba? They are thinking, working for their,
to support their studies, no? At if not able to do that, wala silang pambayad ng ano. Dagdag stress yun. Bukod sa mga academic burnout. Ano kaya long-term effect can stress and burnout have on college student mental health and overall well-being? Malaki, syempre, no? Malaki ang effect. Mga nabalitaan na din kayong ano, may mga nabalitaan na rin kayong mga sa social media, no? Netong mga student na to, no? Nagkaroon ng mga breakdown, no? Nagkaroon ng mental health concern because of their their academic stress, 'di ba? Kaya nga ang ang mundo ng human resource ngayon, department, syempre, ang mga teachers, sila nagtuturo eh. They are the direct person na na-encounter to mga batang to kayo. 'Di ba? Kaya tinuturuan din kami, no? O how to handle, no, in terms of yan, always present naman ang classroom management, but no, okay, may puso, 'di ba, sa pagtuturo, kasama ang puso, no, hindi lang duno, gamitin ang puso sa pagtuturo, 'di ba? Okay, kasi yan din iniingatan namin, no? Kami, kayo mga future a professor, mentor, and leader, no? In short, a manager, no? That will also affect their performance, no? Your leadership style, papasok ang leadership style nyo dyan, yung management style mo, how will you able to motivate them, diba? Kahit bagsakan mo ng maraming trabaho yan, but if you're well-oriented, no, in terms of their task, diba? They will perform, they will comply, and they will come up with a productive output. Diba? Okay? What advice can you give college students having hard times coping with academic stress? Always present ang academic stress, no? Hindi mawawala. It's normal, no? Na ma-stress tayo. But like what I've said, hayaan mo ma-stress yung stress sa'yo. Diba? Huwag kang magpa-stress. Always present yan, no? Problem is always present, no? Wala naman estudyante na may walang problema in terms of no? Lalo na tayo, no, coming from kaya nga tayo nag-aaral sa public school, no, sa ating mga paaralan ngayon because financially, 'di ba, no? Di man tayo ganun ka well off. Isa rin na nakapagdagdag. But if mapupunta kasi tayo sa goal natin eh, 'di ba? Pag pinikit kasi natin yung mata natin sa landas na gusto natin tahakin, no? We're not able to reach our goal, 'di ba? Parent, no, yung kung sino man nagpapaaral sa iyo, entrusted yung inyong education kung saan man kayo ngayon. At they are looking forward na matapos nyo to, di ba? Okay? No? So, again, no, it's also part ng ano yan, ng estudyante, no? Because you're not able to learn yung mga ganitong bagay pagdating mo ng trabaho, no? If you're not able to experience them, okay, hindi mo alam kung anong dapat mong gawin, no? In terms of doing a variety of work. Di ba? Mga nagtatrabaho ganun din, parang marami assignment. No, ma'am, papasa natin itong at itong natin report. Maya-maya, ginagawa niya, may papasa ka na naman. Di ba yung ganun? May papasok na trabaho, di ba? So, okay, a clear mind also. Di ba? Kaya nga tayo may mga may mga academic break. No? We have to use it wisely also. Okay? Kaya ang nangyari, pag may mga academic breaks tayo, may mga suspensions,
modality. Maximize also, di ba? No? Time to recharge, mga ganyan. Pagka ganyan, you have to recharge. Di ba? Para ready tayo. Nasabak tayo. And, di ba? Anticipate natin yung paparating. No? Why is it that some people hard to believe in burnout? Sometimes people think that burnout is just an excuse not to do tasks and responsibilities. Yan din, no? Tayo mga professor, for sure, Doc Sir Rancho will agree sa akin na tayo, like, sa grupo, no? Madalas natin kasi, walang maitulong to si Roslyn, laging absent. Di man lang no? Papasok pagka dyan na yung wala man lang na itulong. Tinanong mo ba yung group mates mo? What happened to him? What happened to her? Di ba? No? Lalo na ngayon, di ba? Tayo no? Marami ng distractions. Di ba? Compare, yan. If you compare sa panahon namin, wala pa naman Facebook dati, no? Wala pang mga wala pang mga cellphone, YouTube. Ngayon, marami ng other distractions bukod sa, your academic stress. Di ba? Okay? Try to kamustahin. Di ba? Kamustahin mo and understand. Sir, inintindi na namin yan. Inintindi na namin yung groupmate namin na yan. Yung leader namin, leader pa man din, walang nagawa. What your group have to do? Ay, you move forward because the success of your individual member, success of the group, tama, and the failure of the member of the group, failure din ng grupo. Diba? If you're not going to comply, tapusin to, your class will suffer. Di ba? Nakuha nyo? Ganun din sa department kung magtatrabaho na kayo. If you're not able to perform well, and for sure, mga teachers natin, iniintindi kayo. Lalo na ang ating mental health. Kaya madami ng mga di ba? May mga mental health law na. Diba? Good thing yan. Because, iba, hindi natin alam ano yung takbo ng utak ng bawat isa sa atin. We have to understand that. Diba? Ang hirap ng mag-judge ngayon na laging absent, laging ganito. Pero hindi natin natanong kahit minsan kung bakit yan nag-absent. Anong nangyari sa'yo? Diba? Okay? It's okay to rest po ba when feeling burnout and just relax to recharge kahit pressure. Yes, June. Naman, hindi ka mas malaki kasi yung pressure kung kailan due date or due date na dun mo Okay? Kaya nga, you have to set your time. Mas marami kasi yung mas marami yung pahinga kaysa sa trabaho. Di ba? You have to set priorities. Di ba? Pag pagod, magpahinga. Then go back. No? Mapifeel mo yan. No? Wala ka nang masyadong na-drain na lahat ng mga brain cells mo dyan. Diba? So, pahinga. Kaya nga kayo as a group, diba? Pag nagpahinga isa, pahinga na lahat. So, hindi. Dapat yung you do the legwork, no? And, ang tawag dito, yung division, no? Yung task allocation. Dapat, din yan, maiayos. Not a question, but a realization that life is not a race. Yes, no? So, wag natin i-pressure yung sarili natin. Okay. Successful agad. Success. No? Na yung mga kilala natin. Kakaiba tayo. Yes, opportunity and capability. So, enjoy while achieving. Yes, no? Enjoy. No? Yun nga din ang pag nag-team building kami. Ang tawag dito? Yung sharing mo. Ako, enjoy. You enjoy, no?
hindi mo maaalis yan, no? May mga distractions. May mga in terms of unparticipative members. Okay? So ikaw, as a leader, as a member, kita mo, no? That you're being part of that group. It's that you are worth. Diba? Okay? Maliit lang ang mundo natin, mga anak. Eventually, isa sa inyo, most of you magkakasama sa trabaho. Diba? Magiging boss dyan. Diba? Ang stress nun, no? Stress na stress ka sa pala absent mong classmate tapos naging boss mo. Pak na pak. Diba? Eventually, pag napakitaan mo ng magandang, kahit pa sabihin natin, he or she is always absent, not present, or, diba? Tapos, biglang naging boss mo. Magandang impact sa kanya. Malaking yun, malaking tulong yun. Kasi, for sure, he or she will, yung gratitude, yung utang na loob. Diba? Kaya mas maganda yung makatulong ka, makashare ka. Is there a chance po ba ng person to solve a serious problem, maliit na bagay, nagagalit agad, nagbabago na yung behavior? Yun nga ang sabi ko, like what I've said a while ago, lang, just give her time, give him time, no? Kaya hindi natin alam kasi kung bakit bigla siyang nagagalit. May pinagdadaan. We have to understand that. Diba? Individual differences. No? Hindi natin alam. Walang pera, walang baon. No? Okay? May problema sa pamilya. Yan yung mga natin eh. Kasi you will handle people someday. Diba? Different people. Okay? Tulad nyo, no? You came from different schools before. Dito rin sa trabaho. Galing ka sa ganitong universidad, colleges. Pero iisa lang yung goal nyo, diba? Tama-tama. Isa lang ang core values. Isa lang ang mission and vision. Okay? So kung aalisin nyo yan, if you're not able to understand the situation of your member, the group will suffer. And yung goals and objectives din na mahirapan tayong ma-complete or ma-achieve. Diba? No? Ayun din, no? Puro na lang pag-iintindi. Ano yan? Diba? That will teach you, no? Being more patient and understanding mo. Diba? Mas lumawak. Marami yan. Maraming ganyan ma-experience. Hindi lang dyan sa school. Lalo na sa trabaho. My suggestion, Doc, what is the best way to refreshing and setting ourselves in different situation? In your suggestion, Doc. Maybe that is applicable sa inyo. But, surround yourself with a positive person to really help you, no? Okay? If you have one goal with your other group members, surround yourself with positive people, no? Okay? And you stood up sa mga sa mga negative people that ang tawag dito, able you to give ang tawag dyan, advice. Actually, no, sabi nga, itong mga binibigyan mo ng advice, they will become, a great, advisor
Nakuha nyo? Ano, yung mga people na nakakuha ng mga advices, no? Eventually, gumagaling at nagiging mas successful. Diba, no? May ano dyan, may assessment dyan. Is, basta you open yourself, your mind sa mga comments and suggestions. Wala namang mawawala kasi. No? Parang mas gumaling ka pa sa naging mentor mo, sa naging teacher mo. Diba? It's also a fulfilling on the part ng mentor at teacher mo. No? Marami na rin tayong mga estudyanteng maraming pera, mayaman. Nakakatuwa. But not naman about dun sa yaman at ano nila. But how you become part of sa journey nila. Yeah. Diba, no? Did academic life stress sometimes affect mental? Yes. Okay? There's a lot of stress, no? Steps. So, that will depend dun sa ano mo, no? Huminto, magpahinga. No? Huwag kayo matakot din na said no. Diba? Pag inaaya ka, inom tayo, ganito, punta tayo sa ganito. Hindi pwede. I have to do something. May mga priority. Hindi naman, di ba? Ayun, corny. KJ naman, di ba? Ganun kasi, no, yung mga peers natin, pag nasabihan lang tayo na ano, wala akong pakisama, di ba? Alalahanin mo na naman yung tampo nila. Sasama ka na lang. Di ba? Pero at the end of the day, pagkatapos mo gabi ka na, may assignment ka pala bukas. Di ba? No? Okay? Alright. So, ako, ang ano ko, I'm always, after ng prelim, sige, walwal. Diba? Kasi, after midterm, hindi yung kasagsagan pa lang ng klase, walwal, walwal. Tapos problema sa mga task na kailangan asikasuhin sa midterm finals. Prelim, midterm, and finals. Diba? Stressful. Okay? Bago magsaya, bago mag-celebrate, you have something to celebrate dapat. No? Okay? And of course, you acknowledge yourself. No? Give yourself an, good job. Diba? Okay? What's the best thing to do with students who suffer from such a problem? Marami naman tayong mga problema, no? But, as being a friend, of course, hindi mo naman din responsibility yung kung ano man meron problema sila. Diba? Naging ganun ng kadalasan or minsan kasi, no? Parang responsibility ko na kailangan, no. Hindi. As long as what help will do. Diba? No? Kung ano man yung maitutulong mo. Okay? Kung ano man yung abot ng kaya na matutulong mo. That's it. Diba? Huwag mong pilitin yung sarili mo marisolbahan kung anong problema meron siya. Diba? Dahil walang ibang makakatulong sa atin kundi ang sarili natin. Okay? Okay. Thank you so much, Doc, for answering all the questions from our participants. Once again, thank you for making this event a memorable one. In every beginning, there's always an end. Let us hear words of closing remarks from our class mayor, Kyle Villarico. Hello, naririnig po ba ako? Oo. So ayan, good day everyone. Before we all head out, I would like to thank you everyone who showed up today. You really came through and made this event a smashing success. I would like also to give a big thank you to our speaker, Dr. Kaindoy. Maraming salamat po. And to our facilitator, Ms. Roseline, thank you so much din po. And to our professor, Mr. Christian Ranche, maraming salamat po. Who put together everything to make success our webinar. Without falling behind on their daily tasks, this team the phenomenal big success in this webinar.
showing our appreciation for all they have done. Again, congratulations everyone. Thank you and have a good day. Okay. To close out our webinar, we will sing the Ears hymn as a way to celebrate our shared learning experience. Okay. I would like to request everyone to open their camera to have a photo ops. Everyone, paki-open po ng inyong mga camera para picture po tayo. Hello. Miss Makisig, pa-take po ng pictures. Thank you. Ready na ba? Nasaan na? Picture tayo para may memories in attending this Zoom. Wait lang po. Lay, patanggal daw po nung presentation saglit. Ayan. Ayan po. Sa first page po muna. So, 1, 2, 3. Next page naman po. 1, 2, 3. Last page naman po. 1, 2, 3. Okay na po. Okay. So this is it. Thank you for joining us today. I hope that you found this webinar to be informative and helpful. Thank you so much sa inyong lahat. But before we leave, I would like to acknowledge our participants who joined our webinar. Kindly answer the form that your mayor will be sending. This will serve as your attendance for participation in this webinar. Thank you and God bless us all.